Gusto mo bang maging isang social media manager pero ang lagi mong iniisip, paano? Wala naman akong experience. Well, sa talakayang ito, ipapakita namin sa iyo ang step-by-step guide para makapagsimula ka, kahit pagaling ka sa zero. Kaya eto na nga, yung tanong na bumababagag sa isip ng marami. Posible nga ba talaga na maging isang social media manager kung wala kang kahit anong formal experience sa trabaho? Ang simpleng sagot? Oo naman, kailangan mo lang gumawa ng sarili mong experience. At dito, ituturo namin sa iyo kung paano mo yan gagawin. Okay, so simulan na natin. Harapin muna natin yung pinakaunang kalaban ng lahat, yung no experience problem. Pakinggan mo tong quote mula kay Ellen McKenzie. Sobrang powerful nito. Sabi niya, ang mga kliyente, hindi kanila hinahire dahil sa resume mo. Hinahire kanila dahil sa kung ano ang kaya mong gawin para sa business nila. Gets mo? So hindi talaga ito tungkol sa diploma mo o kung saan ka graduate. Ang gusto lang malaman ng mga kliyente ay iisa lang. Kaya mo bang mag-deliver ng results? Period. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So paano yon, di ba? Paano ka magpapakita ng results kung nagsisimula ka pa lang? Simple lang. Gagawa ka. Yes, you heard that right. Gagawa ka ng sarili mong experience at ito guys, ang pinaka-game-changing part ng buong proseso. Okay, so paano ba ito ginagawa? Tatlong simple pero sobrang epektibong paraan. Tara, isa-isahin natin. First step, mag-offer ka ng free work. Oo, libre. Humanap ka ng kaibigan, kamag-anak o kahit yung paborito mang coffee shop sa kanto. I-manage mo yung social media nila for let's say 1 month. Ang kapalit, hindi pera. Ang kapalit ay isang glowing testimonial at higit sa lahat, totoong content na may lalagay mo sa portfolio mo. Ito na yung resibo mo. Pangalawa, and I love this one, maging sarili mong kliyente. Tingnan mo yung ginawa ni Noemi Enfesta. Dahil sobrang hilig niya sa kape, anong ginawa niya? Nagsimula siya ng isang coffee-themed social media page. Yung passion project na yon naging live portfolio niya at yon mismo ang nakakuha sa kanya ng unang totoong kliyente. So isipin mo, anong passion mo? Pwedeng yan na ang simula mo. At pangatlo, kung medyo hirap ka talagang makahanap ng client, ito ang solusyon. Gumawa ka ng mock campaigns. Mag-imbento ka ng brand. Sabihin na nating isang cafe sa London o kaya isang Pilates studio sa LA. Gawan mo sila ng sample posts, ng graphics, ng isang buong strategy. Kahit hindi totoo yan, pinapakita mo sa future clients mo na, hey, kaya kong isipin ang business nyo at ito ang mga ideya ko. Okay, so ayan na. May experience ka na. Kahit galing sa free work o passion project. Ngayon, kailangan natin yang ilagay sa isang magandang package. Dito na papasok ang isang winning portfolio. Dito kasi malaki ang pinagkaiba. Isipin mo, yung resume, sinasabi lang yan kung ano yung mga dati mong ginawa. Pero ang portfolio, ito yung pruweba. Ito yung nagpapakita kung ano talaga ang kaya mong gawin para sa kanila in the future. Kumbaga, show, don't tell. Ito in action. Ito yung magpapapansin sa'yo. So ano ba dapat ang laman yan? Siyempre, kailangan mo ng isang magandang bio na nag-highlight ng skills mo. Tapos, ilista mo yung mga tools na alam mong gamitin. At pinaka-importante, yung mga work samples mo. And of course, yung mga testimonials na nakuha mo. At sa dulo, dapat may malinaw na call to action. At tandaan mo to pro tip, yung itsura mismo ng portfolio mo. Sample na yan ng trabaho mo, so please lang pagandahin mo. Yan na mismo yung unang impression sa'yo. Kaya dapat on point yan. Okay, next section. Hindi mo kailangan maging tech genius, promise. Pero may mga basic tools na kailangan mong i-master para maging epektibo. Unang-una, para sa graphics, si Canva ang magiging best friend mo. Kahit hindi ka graphic designer, ang dali-dali lang gumawa ng mga post na mukhang professional dahil sa mga templates nila. Pangalawa, video editing. Sobrang importante nito, lalo na sa panahon ng Reels at TikTok. Ang CapCut ang go-to mo dito. User-friendly pero sobrang powerful para sa mga short-form videos. At para sa pagsusulat, huwag mong kalimutan si ChatGPT. Isipin mo siya as your creative assistant. Pwede kang magpa-brainstorm ng content ideas, magpatulong sa pagsulat ng captions, kahit sa pag-draft ng cover letter. Kaya niya. Alright, andyan na lahat. May experience ka na, may portfolio, at gamay mo na ang mga tools. It's time for the final boss. Paano ka makakakuha ng unang client mo? Ito, bibigyan kita ng isang powerful tip mula kay Des ng Freelance Buddy. Sa cover letter mo, simulan mo sa linyang to. Ako ang pinakamagaling na tao para sa posisyong ito dahil
Grabe, di ba? Agad-agad, confidence. Siyempre, kailangan mo yung i-backup ng ebidensya galing sa portfolio mo. So saan ka magsisimulang maghanap? Pwede mong subukan sa Online Jobs PH. Sumali ka rin sa mga Facebook group na para sa mga small business owners. O kaya, eto pa isang technique, maghanap ka sa Instagram ng mga accounts na parang di na-active. Malaking sign yan na kailangan nila ng tulong mo. So ayan na, kumpleto na ang guide mo. Nasa iyo na ang lahat, ang mga tools, ang roadmap. Isa na lang talaga ang kulang, yung unang hakbang mo. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon ay ano ang una mong gagawin pagkatapos nito? Simulan mo na.